Sa mabilis na pagbabago ng panahon at patuloy na modernisasyon, tila ba may mga bagay na nalilimot na ng panahon? Sino mag-aakala na sa gitna ng pag-unlad ay mayroon pa rin ito sa syudad? Hindi pa man tumitilaok ang mga manok. Gising na ang 81 taong gulang na si Tatay Eugenio Aquino. Sa kabila ng kanyang katandaan, pagsasaka pa rin ang kanyang pangunahing kabuhayan. Ayan, ito oras na ito. Pangkaraniwan na alas 5, ganyan. Madaling araw, ganito, alas 5. Alas 4, alas 5 po. Oo, ganoon. Pangkaraniwan yun. O, pagkakain at pagkaalmusal, lakad na. Ngayon, pag ako naman ay naglalambat, abe, ihanda mo muna yung mga, kasi nagbabaon ako ng pagkain, ganoon. Ito ang pang-araw-araw na gawain ni Tatay Eugenio. Ano po tayo mga madalas na inahanda nyo bago po kayo pumunta sa sakahan? Pagkain, yung, kagaya ngayon, malapit na ang halamanan. Pupunta ako sa tinda, bibili ko ng almusal. Kasi ako nagluluto ng mga pagkain nila sa paghahalaman eh. Meron kaming kubo sa laot. Ako nagluluto. Yun ang hinahanda ko sa umaga. Bago pa man magtungo sa bukiran, inihahanda na ni Tatay ang kanyang mga kailangan. Pagka gising nyo tayo, no? Nag-aayos pa po ba kayo? Like para may mga bag-bag pa po ba? Ito, kahapon ko pa ito binabad para pupula kami mamaya. Kasi binababad ito ng 4 na oras. Para, kumbaga, mamaga ng bagya. Para madaling tumubo. Pagsapit ng liwanag, ay agad lang kikilos sina Tatay at kanyang mga kasamahan patungo sa taniman. Magano ka ng konti naman. Sa bagay, hindi man tayo magtatagal doon. Sa grid lang. Kaya lang, pagka malambot yung lupa, hindi dapat lagyan kaagad. Kasi malalim ang tubig sa tabi pilapil, baka yung putik, basang-basa. Kasi pagka basang-basa may tubig-tubig, babaon yung buto. Kaya dapat munang dapat kung sa hapon ang lagay ng buto. Para timigas-tigas yung lupa. Ngayon, kung matigas na, pwede na lagyan. Kulang 1 kilometro ang lalakbayin nila Tatay papuntang bukid. Doon kaya parang hindi ko kayo magdaan. Doon tayo. Hindi nila alintana ang delikado at mausok na daan. Kinakala talaga barat ang buto mo, kalalakad para walang sakit. Sa abalang lungsod at sentro ng modernong kalakalan, mayroong lugar sa Santa Ana, Taguig na tila malayo sa kabihasnan. Pagdating sa bukid, walang sinayang na sandali si Tatay Eugenio. Agad niyang sinuong ang makapal na putikan sa kanyang lupang sakahan. Tubong Bulacan ang pamilya ni Tatay Eugenio. Lumuwas sila sa Taguig para dito makipagsapalaran. Kailan kayo nagsimula? Kung nasimulan nyo magtanim dito? Aba, matagal na. Baka hindi lang 20 taon. Hindi lang po dalawang. Hindi lang 20 taon. Matagal na. Aba, 1952, nandito kami. Dito ako nuwaki yung maras, akit ka Malolos, Bulacan. Bulacan, okay. Nuwaki yung maras doon, grade 5 ako, dito ako nag-grade 6.
Transfer ako, grade 6. Nagtatanim ka na no, nung Oo naman. Kasama na ako ng mga magulang ko ng pagkasatrabaho. pumunta kayo dito, may taniman na. Meron na. Milon lang at saka, milon lang ang pinakapangkaraniwan. January hanggang May or June, makikita mo yun, talagang milunan siya, lupa. Pero pag dumating na yung tag-ulan, makikita mo naman siya parang dagat. Isa itong melon farm sa C6. Sa malalaking supplier ng melon sa mga pangunahing pamilihan sa Metro Manila, tulad ng Divisoria at iba pang karatig syudad. Isa lang sa mga nakaka-distribute ng pagbibigay ng mga melon dito sa atin sa Pilipinas. Kumpara sa ibang pananim, hindi komplikado ang pagtatanim ng melon. Ayon kay Tatay Eugenio, isa ito sa mga madaling itanim at anihin. Titingnan ko lang. Kaya naman, ito ang napili nila na gawing pangkabuhayan. Mamaya hapon. Yan o. Ay, gano'ng kahirap ba, mahirap po ba? Ay, maginawala. Maginawala yan. Sa aming pagsama kay Tatay, itinuro niya sa amin ang proseso ng pagtatanim ng melon. Sa araw na ito, ang paggawa ng plat at pagpupunla ang nakatakda nilang gawin. Oh, ito na o. Plat ang tawag nila sa parisukat na hukay na paglalagyan nila ng punla. Kapag nakagawa ng plat ay isa-isa nang ilalagay ng mga magsasaka ang mga punla ng melon. Mahigit sa 100 buto ng melon ang kanilang ipupunla ngayong araw. Ang golden melon doon sa malapas. Diretso na yan. Pulong yan. Saan nyo po kinukuha yung... Binibili ng aming mamamakyaw. Kaya galing ako sa Kuyumar doon sa araw eh. Kinuha ko yung buto. Humad ko ba? Kuyumar ko ba? Wow. Nandun kasi yung aking kumukuha ng milon. Kapampangan. Sa oras na mailagay na nila lahat ng buto sa mga plat, Hanggang sa tabi. sisimulan na nila itong takpan ng lona. Sa pamamagitan nito, mabilis natutubo ang mga buto at nagsisilbi ring proteksyon. Yung dulo, matin yung dulo kung ano, yung isa, yung pulang siya. Matapos ang paggawa ng plat at pagpupunla, sila Tatay ay maghihintay para sa pagtubo ng mga buto. Mga ilang araw. O mga ito, kahit 2 linggo ito, pwede. Pero kung ano, yung pagkaapurahan, minsan paglibit daw, pwede lang ilipat eh. Ngunit hindi palaging umaayon sa mga katulad nila Tatay ang panahon. Kagaya ng ibang palayan, hindi rin maiiwasan ang mga problema sa kanilang mga magsasaka. Nakabuko pa oh. Oh. At isa nga rito ay ang mga pesteng sumisira ng kanilang mga pananim Tatapakan yan, masusugat yan. mula noon hanggang ngayon. Saka, pag tatapakan mo, masusugat ang paa mo. Nung araw dito, walang halaman, puro palay ito. Puro palay dito dati. Tay, ba't nawalan ng palay? Yung mga kulay yan, aba, wala natitira, kinakain. Mula no, wala ng palay. Wala. Kasi meron kaming patubig dyan kami kimukuha sa ilog. Mapakraing kohol. Pati ano, gakasos ka pa pambili ng pampati ng kohol. Maliit o malaki man ang kalaban, hindi nito mapipigilan ang dedikasyon nila Tatay. Katuwang nilang magsasaka ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Nagbibigay rin sila ng suporta sa mga katulad ni Tatay Eugenio. Talagang nagbibigay lang kami ng mga gamot, pataba, dapat makabawas na kanilang gastusin. Matapos ang halos buong araw na pagtatrabaho, uuwi sila Tatay Eugenio. Bitbit ang pag-asa na makakapagtanim na sila sa susunod na linggo.
Makalipas ang 2 linggo, muli naming binalikan sila Tatay Eugenio. Dahil ngayon ang araw ng balik nila sa bukid. Pagbabakal at mismong pagtatanim ang pakay nila gawin ngayong araw. Tay, pwede nyo ba kaming kwentuhan kung ano yung ginagawa nyo ngayon? Eto, nagbabakal. Bumubutas ng ano, ayan. Tatamnan ng milon. Bawat isang puno, shoot. Nilalagay isang puno, isang tanim. Bawat butas. Habang sila tatay ay nagbabakal, napansin namin na mayroon siyang inilalagay sa bawat lupang kanilang hinuhukay. Yung nilalagay nyo, ano yan, Tay? Complete. 3-14. Anong tulong po nagagawa nyo sa mga punla? Nagpapalago. Nagpapagarbo ng halaman, yung pataba. Pagkatapos ito, pag mga 1 linggo na tanim, didiligin naman yan. Lalagyan nyo rin ng konting pataba. Kapag nabakalan na ang mga lupa at malagyan ng kublit, maaari na nilang ibaon ang mga tumubong punla. Ganyan lang tanim, Isa-isa laya, kasi pag inidinalawa mo, naku, 14 pesos. Eh, yung pag isa, 7 pesos lang. Kasi mahal ang buto. 2 buwan ang hihintayin nila Tatay Eugenio bago mamunga ang mga milon. Kung dati hanggang 2 beses silang nakakapagtanim at nag-aani sa loob ng 1 taon, ngayon ay halos 1 beses na lamang dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Kahit anong pagsubok ay kayang lagpasan nila Tatay Eugenio. Hindi hadlang ang edad para magpatuloy sa minahal at nakasanayan. Pero hindi ako tinitigil lang pag sasakat kasi pakibibigil ng bigla, lalo ako manghihina. Kinakailangan na yung ginagawa mo, kahit na mahirap, tuloy-tuloy pa, para exercise. Ngunit hindi pala ang kuhol, bagyo o edad ang makakapigil kila tatay at kanyang mga kasamahan. Tila ba may parating na suliranin na hindi nila kayang pigilan. Ang mga katulad nila Tatay Eugenio ay hindi malaya sa epektong dulot ng industrialisasyon. Sa likod ng kanilang masayahing mukha, nagtatago ang pangamba na baka bukas makalaway, ito na ang huli nilang pagsasaka. Makikita sa ibang parte ng sakahan na sinisimulan na itong tambakan ng mga lupang i-develop. Hindi naman ito lingid sa kaalaman nila Tatay Eugenio. Nako, itong taniman namin, baka mga 5 years wala na kami rito. Kita mo, may tambak na. Yan, nakikita tatambak na. Kasi yung mga may-ari ng lupa, binibenta na. Wala naman kami magawa. Siyempre, kanila yan. Isa sa mga nasabing developer ng lugar ay isang kilalang malaking real estate company. Ito'y di umano ay tatambakan upang gawing subdivision at commercial area. Maghabol man, wala rin magagawa ang mga magsasaka dahil hindi naman nila ito pagmamay-ari. Pero darating at hindi may iwasan yan. Sana nga lang, matagal pa. Kasi lahat ng lupa dyan, inuupahan lang ng magsasaka. Wala o bihira yung may-ari mismo ng lupa na nagsasaka. Lahat dyan halos nangungupahan lang. Pero napakabait ng may-ari, taga Makati. Ang sabi sa akin, kung kanya magkawal kami nyo, pagka nabenta yan, hindi kayo mawawalang magkapatid. Sinubukan rin nila Tatay Eugenio at iba pang magsasaka na ipaglaban ang taniman sa pamamagitan ng Taguig Farmers Association. Ito ang organisasyon na binuo upang makalapit sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Ngunit sila ay bigo pa rin sa kanilang layunin. Kung matutuluyan tambakan to, paano na? Wala na. Retired na kami. Kawawa yung mga batang magkasaka. Ako talaga pa-retired ako. Talagang patigil na ako. Yung mga batang magkasaka dyan, kawawa, yan. Hindi lamang si Tatay Eugenio ang umaasa rito sa taniman. Tulad niya, mayroong ding ibang nagnanais makaalis sa kahirapan sa pamamagitan nito. Isa rito ay ang 58 taong gulang na si Kuya Melchor.
tubong Cagayan. Lumuwas siya rito sa syudad upang makipagsapalaran. Malaki po ba ang magiging? Malaki talaga. Kasi lahat ng sinasaka namin, itatambakan. Saan kami mabubuhay? Doon naman sa probinsya namin, parehas din. Wala na rin kaming tatrabahuin. Maghahanap pa. Kung walang kaming mahanap na magiging boss ganon, wala din. Napakalaking tulong sa buhay ni Tatay Eugenio ang pagsasaka. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga naipundar siya at naitaguyod ang malaki niyang pamilya. Abay, sa pagsasaka, saka sa pagdaragat, ay nakapagpaaral ako ng ilang beses na pag-aral ko. Doon sa una, 2. Yung unang pamilya ko, 2 nakatapos doon. Dito, 3 lang nakatapos dito, nahuli. Puro sa pagsasaka at saka sa pagdaragat. Yung bahay, sa pag-alaman din niya, sa pagsasaka ko din yan. Meron akong bahay, ito, kumula namin ito, ang bahay ko nasa bayan. Kaya napakabigat sa loob ni Tatay Eugenio na makita ang dating itinuturing na kayamanan ay unti-unting mawawala ng tuluyan. Mabigat po sa loob. Mabigas, ay siyempre. Yun ang aming kinabubuhay, yun ang aming pang araw-araw na ginagawa. Saka mangyayari ngayon wala na. Ako, nasa isip ko, may edad na. Ang kawawa, yung mga kabataan namin mga kasama magsasaka. Pawala na Saksi si Tatay Eugenio sa mga malaking pagbabago na naganap sa lugar na kanyang kinalakihan. Ngunit para sa kanya, ang pagbabagong dapat sana ay makakagaan ng kanilang pamumuhay ay naging sakit sa ulo at problemang hindi nila masosolusyonan. Siguro yung mga issue talaga yan, hindi natin maiiwasan. Kung mawawala siya, talagang mawawala. Dati wala kang makikita ng building dito, ngayon puro building napakarami. Dati walang kalid yan. Yung C6, dati wala yan, puro bukid yan ngayon, puro sasakyan ang makikita mo ngayon. Ano nga ba talaga ang pag-unlad? Matataas na gusali, magagandang sasakyan, mga naglilitawan na infrastruktura o mga makabagong teknolohiya? Naway sa daan patungo sa pagbabago ay patuloy nating pahalagahan at hindi makalimutan ang mga katulad ni Tatay Eugenio at patuloy na suportahan ang kabuhayang itinuturing nilang kayamanan. Nandito kami sa likod ng taluktok. Ano ang meron sa wala? Wala kundi panibagong tanong. Nakakubli sa inyong kamalayan. Ito ang aming kwento, pakinggan. Ano na ang mangyayari kapag naubos na ang panahon? Ang kandila'y unti-unti inuubos na ng hangin. Nasaan na ba ang mundo na pabago-bago? Anong wala sa meron, di wala, kundi panibagong tanong. Nakakugli sa inyong kamalayan. Ito
ang aming kwento o pakinggan? Ano na ang mangyayari kapag naubos na ang panahon? Ang kandila'y unti-unting inuubos ng hangin, bulag sa magiging kawalan, bingi sa ingay ng mulo. Tanging boses ay paano na ang bukas ng oras? Ano na ang mangyayari kapag naubos na ang panahon? Ang kandila'y unti-unting inuubos ng hangin, bulag sa magiging kawalan, bingi sa ingay ng mundo. Tanging boses ay paano na ang bukas ng oras?